Okay, hello mga kalapatids, welcome back dito sa Ted's Love TV. So ngayon ay panibagong kaalaman na naman ang ating isi-share sa inyo. So ang ating topic ngayon ay tungkol sa pigeon loft. So ang pigeon loft ay ito yung kulungan ng ating mga alagang ibon. So ngayon ay aking i-explain ang mga mahalagang kailangan sa isang pigeon loft. Okay? So una sa lahat, bakit nga ba mahalaga ang isang pigeon loft? So ito ay malaga dahil ito ang pangunahing tirahan ng ating mga kalapate at ito rin ay nagbibigay ng maraming benepisyo para sa kanilang kalusugan, kaligtasan at saka pangkalahatang kagalingan or overall performance. So ang unang mahalagang kailangan para sa isang pigeon loft ay ventilasyon. So ito ay mahalaga upang masiguro ang kalusugan ng mga alagang ibon. So ang sariwang hangin ay nakatutulong upang maiwasan ng ating mga alagang ibon ang mga sakit at ito rin ay nagbibigay ng komportableng pamumuhay para sa kanila. So in other words, sa ating loft dapat may pasukan at tamang labasan yung ating alagang ibon nang sa ganun ay fresh or sariwa yung hangin na kanilang nalalanghap. Dahil kung walang tamang ventilasyon, may tendency na magkasakit yung ating mga alagang ibon dahil hindi fresh yung hangin na kanilang nalalanghap. So dapat may ventilasyon or sariwang hangin na nakakatulong sa kanila. Pangalawang mahalagang kailangan ay ang kalinisan. So, ang target naman natin bilang panshare ay dapat na healthy, okay? So, dapat na healthy yung ating mga alagang ibon. So, paano natin mapapanatiling healthy or healthy ang ating mga alaga kung hindi malinis yung ating loft? So, kailangan na panatilihin natin malinis ang ating loft nang sa ganun ay hindi sila magkasakit o di kaya hindi mag-spread yung sakit. So, dapat na regular na linisin ang kanilang kulungan, alisin ang mga dumi at saka tiyaking ang lugar ay hindi magiging pugad ng mga peste at iba pang insekto. So dahil if ang ating mga ibon, mga kalapatids ay magkasakit ay mas lalaki ang ating gastos sa mga gamot at di kaya or may tendency na hindi na ganon yung performance ng ating mga alagang ibon dahil sila ay dumaan sa sakit. So as much as possible panatilihin nating healthy yung ating mga alaga mula sa breeder, sa inakay hanggang sa kanilang paglaki hanggang maging flyer. So dapat as much as possible hindi sila nakaranas ng sakit or dinapuan ng sakit. So dapat na malinis or ang kalinisan ng ating loft ay isa sa makakatulong sa ating mga ibon para sa kanilang magandang performance. Okay. So ang pangatlo ay ang proteksyon. So kailangan nating proteksyonan yung ating pigeon loft at ang mga kalapati sa loob nito. So dapat ay ligtas sila against sa mga predator gaya ng daga o di kaya pusa at maging sa mga tao na rin. So ang isang matibay na kulungan na may secure na pinto at bakod ay makapagbibigay ng proteksyon sa ating mga alagang ibon. So ang pag-iipon ng mga kalapatids ay investment. So dapat na as much as possible ay safe at saka protektado sila. Dahil yung ating gastos at iba pa ay magiging waste or um, magiging sayang kung hindi natin maproteksyonan yung ating mga alagang ibon. So for example, meron kang ibon na breeder or na binili mo pa tapos kakainin lang ng pusa, okay? So talagang dapat na pangalagaan din natin yung ating mga alagang ibon. Okay? So pang-apat ay ang pwesto ng mga perch. So ang perch mga kapatid, ito, mga kalapatid ay ito yung patungan ng ating mga alagang ibon. So dapat ay magkaroon tayo ng sapat na perch para sa bawat kalapate kung saan sila maaaring mapahinga. So it's very important na kung ilan yung ating kalapate, dapat mas marami yung perch, okay? So for example, meron tayong 10 piraso ng ibon, dapat 15 yung perch or higit pa. Nang sa ganun ay makapamili sila na ng kanilang pwesto dahil yung mga kalapatids ay mga territorial sila. So meron silang pwesto talaga kung sila ay magpapahinga. So dapat na magkaroon tayo ng mas maraming perch nang sa ganun sila ay makapili kung saan sila comfortable. At meron din tayong dalawang uri ng perch. So, kung makikita nyo sa larawan, merong box perch at meron din namang V-perch. So, both that kind of perch or yung dalawang klase ng perch na yan ay may iba't ibang benepisyo. Okay? So, ang box perch karaniwang ginagamit lalong-lalo na kung may widowhood na technique at iba pang mga ginagamit ang fancier
nang sa gano'n ay ma-motivate yung ating mga alagang ibon. Okay, so ang last at isa sa pinakamahalagang kailangan ay ang pagkain at tubig. Okay, so magiging useless yung iba pang mga elements ng pigeon loaf kung walang pagkain at tubig. So dapat magkaroon tayo ng tamang lugar para sa pagkain at tubig ng ating mga alagang ibon. So dapat na malinis at sariwa ang mga ito upang masiguro ang kalusugan. So muli, babalik na naman tayo sa kalusugan nang sa ganon ay hindi magkasakit yung ating mga alagang ibon. Nang sa ganon ay sila ay maging malakas at lalong-lalo na during pigeon race dahil kung hindi mo napapatoka ng on time or napapainom ng tubig yung ating mga alagang ibon, maapektuhan yung kanilang kondisyon. So, kung isasali mo siya sa race, technically hindi siya magpe-perform ng mabuti if wala sa tamang kondisyon. Okay, so yun ang 5 mahalagang kailangan sa isang pigeon loaf. Muli, ventilasyon, pangalawa kalinisan, pangatlo proteksyon, pang-apat ay yung pwesto ng mga perch, at ang panglima ay ang pagkain at tubig. Okay? So I hope meron kayong natututunan sa ating um, short na video at saka content ngayon. Okay? So maraming salamat mga kalapatid. So thanks for watching. So huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe dito sa ating YouTube channel. At pakihit na rin yung notification bell para sa YouTube at follow na rin sa ating Facebook page. Okay? So ito yung ating pages. So meron tayong Ted's Love TV sa Facebook at saka ano naman sa YouTube. Ted's Love TV rin. Okay? Maraming salamat.